dito tayo mag-umpisa magtaksi sa dulo niya. Ngayon naman mga ka-farmers, dito tayo sa puno. Dito na. Fiber na siya mga ka-farmers, oh. Ayun, magandang umaga mga ka-farmers. Ito po tayo sa ating bakhan. So, ang ating pag-usapan ngayon mga ka-farmers, yung pagtaksi naman mga ka-farmers. So, ganito yung kung nahalata niyo mga ka-farmers, mayroon tayong 4 na troso ng abaka. So, ang gagawin ko ito, ganitong style din ng pagtaksi mga ka-farmers. So, explain ko ito mga ka-farmers kung bakit mayroon pang ibang style ng pagtaksi mga ka-farmers. Kasi ganito, pag ganito ko talaga mga ka-farmers sa pagtaksi, so medyo maraming fiber ito nating makukuha mga ka-farmers. Alam niyo kung bakit. Dito tayo nagsimula sa dulo, no? Alam niyo kung bakit kung marami siyang fiber. Kasi mula dito hanggang doon sa puno niya, yung pinakapuno ay pag last net mo, pag ganyan mo mga farmers, ay parehas yung takbo niya. Hindi katulad nung isa doon mag-umpisa din sa unahan. So ipakita ko mamaya mga farmers yung pagtaksi din yun, pagtaksi din sa isa na isang pamamaraan mga farmers. So ito ipakita ko sa inyo na ganito din, no? So dito tayo mag-umpisa. Ang ganito mga pamamaraan mga farmers, dito tayo mag-umpisa magtaksi sa dulo niya, no? So iba dun sa isa. So mamaya explain ko din kung bakit mayroon ding ganyan na pagtaksi, no? So ito mga farmers, na discover ito dito sa amin na ganito pagtaksi kasi ito yung ginagawa na pagtaksi, ginagawang pagtaksi mga farmers doon sa mga abaka na ilan-ilan lang mga farmers para maraming fiber ang makukuha. So yan, alam nyo na kung bakit ganito ang pagtaksi doon sa mga ilan lang yung abaka na makukuha kasi maraming fiber. Medyo may makabagalan siya mga farmers siguro sa pagtaksi, pero nagkaiba sila sa pagtaksi. Ito dito sa dulo, yung isa dun sa unahan. Okay, so sundan mga farmers, sana natin magtaksi. Ito lati. Ito ang gamit natin mga farmers, oh. Ito yung taksi. Dito sa amin stainless na ginagamit mga farmers, yung taksi, para hindi siya mabubulok mga farmers. Kahit saan mo ilagay mga farmers, hindi siya mabubulok dahil hindi kalawangin dito sa ating bakhan. Ito ang taksi mga farmers. Ito pa mga farmers, mayroon pa akong experience dito. So ito mga farmers, ang pagtaksi dito,
medyo mahirapan ka ng pagbandol, no, ng malaki. Ang maramihan, halimbawa 10 kilos isang bandol na dadalhin mo doon sa birahan mo doon sa ating hagutan o making yung by bandol. So pwede naman ang ganito mga farmers, pero mag-file ka ulit mga farmers. Hirapan kasi mataas ito mga farmers. Iba doon sa isa naman nakaupo ka. Ayan, yan ang kakaiba nila. Matigas na mga farmers, pag matigas na siya lasnitin, ibig sabihin dito mga farmers, ay putulan na natin ito siya. Ayan. So yun dito sa amin, ibang pagputol mga farmers, ito yung tinatawag na talinggab ito sa amin. Iba doon sa ating makikita, kasi pag talinggab maraming mapapandol po mga farmers. Tanulo. So dito sa amin mga farmers, hindi ito ganitong nasanayan namin dahil nung una, dahil daming waka, dahil maraming waka nung una mga farmers, ay by bandol ang pag-taksi mga farmers. So hirapan tayo pag ganito, pag bandol ng ganito mga farmers. Tapos doon naman sa ating birahan, pag manumano mga farmers, itong ganito mga farmers na pamaraan, marami man siyang fiber pero matigas doon mga farmers. Sa pag bira natin mga farmers doon sa ating birahan, kuhaan ng fiber mga farmers, kasi ang kapal ng dulo, pero marami namang fiber mga farmers. Ipakita ko mamaya mga farmers ang kaibaan sa dulo, ito sa dulo sa tinaksi natin, yung mga upak natin na nilalaksi. Malaking kaibahan mga farmers. Habang may fiber pa mga farmers, kailangan natin na kukunin mga farmers, kasi ito yung pinakamahal, itong puti mga farmers.
So yan mga kapamers, tapos na yung ating 4 na troso na abaka mga kapamers. So ipakita ko ngayon sa inyo mga kapamers yung kaibahan doon sa isang klase naman na pagtaksi. Ayan, ito mga kapamers, oh. Buong buo yung dulo mga kapamers, oh. Ayan. So buong buo, importante mula dito sa ulo mga kapamers, mula dito sa ulo hanggang doon mga kapamers ay buong buo. Oh, dyan maraming fiber, mabigat yung ating fiber mga kapamers dahil marami ang makuha fiber. So yan, pakita ko naman mamaya mga kapamers doon sa isang klaseng pagtaksi. So doon banda mga kapamers sa ibang klaseng pagtaksi ay manipis doon mga kapamers. Doon sa isa pagtaksi natin na dito tayo sa ulo mag-umpisa mga kapamers. Okay, susundan mga kapamers. Ito naman yung maraan taksi mga kapamers. Ito, dito naman tayo sa ulo. Diba kanina mga kapamers umpisa sa dulo. Ngayon naman mga kapamers dito tayo sa dati na grabe ang mahirapan dito mga kapamers. O yung bulto-bulto na pagtaksi mo mga kapamers na magtimbang 10 kilo isang bundle mga kapamers. So ang nakaiba lang ito mga kapamers, medyo mabilis-bilis ito kunti kaysa doon sa dulo, no? Pag-file pa lang doon sa ating tinaksi o yung upak ng ating baga, hirapan tayo sa kung doon tayo mag-upisa dulo. So ito, dali ito i-file, dito file ito mga kapamers, at saka pang madalian talaga kasi ito yung karaniwan namin ginagawa dito sa amin noon pag mag-harvest kami ng abaka, lalo na sa machine mga kapamers. Okay, so yung pagputol man namin dito mga kapamers, ganito din sa ang tawag sa amin ni talinggab, no? Para hindi mahirap ibira doon sa ating hagutan mga kapamers, hindi matigas. Ganito, malambot ito mga kapamers. Okay, so mamaya mga kapamers ipakita ko sa inyo ang kaibahan na naman doon sa dulo kung bakit yung isang pamamaraan ay marami ang fiber, no? Ito hindi gaano pero mabilis. Kung maraming abaka, so dito kami bumabanat sa mga ganitong pamaraan mga bundok. Ipakita lang natin kung sino ang mas maraming fiber sa dito kaysa doon sa kabila, doon sa isang pamaraan mga kapamers. Okay, sundan mga kapamers. Dito mga kapamers, dito sa bandol ito, hindi katulad dun sa isang pamaraan hirapan tayo magbandal ng marami mga kapamers. Kasi ulitin na naman natin yung ating ganito ang pag-umpisa dito mga kapamers. Yan hindi nyo nakikita kasi pero ito prepare to bandol yan mga kapamers.
sabay pile para maganda yung bundle niya mga kapamars. So habang nagtaksi tayo mga kapamars, ating pag-usapan ito ay ang bidyong ito mga kapamars para doon sa mga hindi pa marunong mag hagot o magkigi o mag-harvest ng abaka mga kapamars. Sana ito ay nakakatulong mga kapamars sa mga hindi pa marunong maghagot. Kasi dito mga kapamars, ating tinaksi, manipis ang dulo mga kapamars. Hindi katulad ng isa na makapal halos parehas mula puno hanggang dulo. Pero kung gusto naman natin na pagkapalin mga ganitong tumaraan mga kapamars, pwede naman natin baliktarin mga kapamars. Pag abot na green, diba? Napansin nyo yung green mga kapamars, yung sa ating upak ng abaka, yung sa may dahon na green na, pwede natin baliktarin mga kapamars. Pero kasi ito i-demonstrate ko ang kaibahan doon sa isang pamaraan mga kapamars. So hindi ko ito baliktarin mga kapamars kasi para makita natin kung anong kapal ang dulo niya kaysa doon sa kabila, yung maraming fiber na pamaraan. Ano yun ang pansin na kapamars, hindi siya gaano makapal ang dulo. Dito sa amin mga kapamars, mula nung maliit ako hanggang ngayon, marami pang gumagamit ng ganito na pamaraan. Pero yung abaka na pakunti-kunti lang mga kapamars, doon talaga tayo sa maraming fiber pagtaksi. Kasi maraming baka talaga dito sa amin noon. Halos yung kahoy pa mga boss bumbat na yung abaka dito sa amin dati. Maliit pa ako mga boss. So kanina, hindi nyo nakita yung pagbandol ko kanina. Grabe, matagal mga kapamars. Inano ko pa. Inuulit ko mga kapamars kasi bago mabandol. Hindi ko lang naipakita sa inyo. Kasi mas lalong hahaba yung ating video mga kapamars. Ayun lang ang problema doon.
Tapos mga kapros, manipis ang dulo pag dito tayo sa dulo mag-umpisa sa pagtaksi mga kapros. Kung talagang doon tayo, makapal, may kabagalan siya, pero maraming fiber mga kapros. Pag ganito na mag-gray na kapumers, ito dito banda puti na, pwede naman natin baliktarin siya para kakapal din. Tawag bukaw So, depende lang sa atin mga kapumers. Diwit na itim. Ito yung ginamit natin. Ito ngayon, hindi ko binaliktad mga kapumers para makita nyo talaga yung resulta sa ganitong pamaraan. Pag ganito natin, hindi natin baliktarin na manipis talaga yung dulo mga pusundok. Yung ibang mga forms pag ganito naman sobrang liit ay tatapon na ito, pero sayang mga forms kasi ito yung pinaka mahal na fiber, yung white. Kailangan talaga ubusin natin habang mayroon pa. Iba talaga manipis na mga kapuso, halos nagiging lanot na, nagiging fiber na yung dulo. Ayun ang kaibahan nila mga kapuso. Yan ang nakaresulta na maraming fiber ang makukuha doon sa ibang pamaraan. So yun mga kapuso, tapos na yung tatlong truso mga kapuso sa pagtaksi natin. So yan, bandol na, nakabandol na kapuso, matik mga kapumers. So ayan ang kaibahan nila mga kapumers doon sa una kung pinakita na pagtaksi. Ayan, diba? Medyo manipis yung dulo pag ganito ang pamaraan sa pagtaksi mga kapumers. Hindi katulad kanina na sobrang kapal yung dulo niya mga kapumers. Ito manipis lang So ibig sabihin mga kapumers, ito kulang talaga sa fiber dahil manipis yung pagtaksi kaya doon sa isa. So kayo na bahala mga farmers kung saan kayo gagaya sa pagtaksi. So kayo nang bahala. So mayroon naman ganito din na pwede rin baliktarin, pero doon na sa puti mga farmers atin baliktarin, diba? So yan, so nakita nyo na ang kakaibahan doon sa isang pamaraan o ganito rin pamaraan, ganito rin sa pagtaksi, ganitong pamaraan sa pagtaksi mga kapatid. So, yan mga kapatid, tapos na ang ating 7 trusong abaka mga kapatid.
yung ating tinaksi. Oh, dito na. Fiber na siya mga kapros. Oh. Putuyuin na natin yan. So yan ang pinakamatagal na proseso sa ating abaka mga kapros. Yung pagpatuyo bago natin na may binta. Yan, pinasok natin na iba dito sa loob nating kubo mga kapros. Kasi panay ulan dito mga kapros. Grabe. Okay, so yan. Tawag sa amin mga kapros, lanot. Ito na yung lanot namin. Hanggang dito na lang mga kapros yung ating video. Sana itong video ito mga kapros, nakatulong ito sa lahat ng gustong matuto dun sa abaka mga kapros bundok. Para sa inyo itong video na ito mga kapros, gustong mag-abakahan, gustong mag-umpisa mag-abaka mga kapros. Pagtaksi para makita nyo yung proseso sa baka. So iba-iba ang proseso mga kapros bundok. Kung nagustuhan nyo mga kapros yung video na ito mga kapros, ay paki-like mga kapros. Lahat ng hindi pa nakapag-subscribe mga kapros, pindutin nyo yung ating subscribe button dyan. At huwag kalimutan na mag-notify mga kapros para makita mo yung mga video ni Kaparmos dito sa ating abakan o dito sa bukid. So maraming salamat mga kapros bundok.